pinagpapasalamat ko sa Panginoon dahil yung mga pagpapala na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay hindi niya hahayaan na maagaw ng kaaway. Amen. Na yung pagpapala na inilaan sa atin ng Panginoon, hindi niya hahayaan na yung blessing na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon ay makuha ng diablo. Amen. Kasi inihanda ng Diyos. Amen. Sabi nga, diba, sa 1 Corinthians, hindi ako nagkakabalik, tunay na hindi pa nakikita ng mga mata, hindi pa naririnig ng tenga, hindi pa sumagi sa isip ng tao, ang lahat ng inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Amen. Malakas na palakpak po para sa ating Diyos. Amen. Talaga yung pananampalataya, pagtitiwala sa Panginoon. Naroon, pag nagtitiwala po tayo sa Diyos ng buhay. So, ngayon ay samahan niyo po ako na basahin ang pangako ng Diyos. Amen. Sa buhay ni Job. Amen. Itong buhay ni Job, isa rin to sa mga naging encouragement ko nung simula pa lamang ako na naglilingkod po sa Panginoon dahil dito ko po rin naunawaan sa buhay ni Job na ang buhay ng tao hindi lagi masaya. Ang buhay ng tao hindi lagi payapa. Amen. Na naintindihan ko doon na ang sabi niya nga na kasambahin mo lamang ang Diyos dahil sa pagpapala, dahil sa himla. Hindi. Sa hirap, sa ginhawa, anuman yung mga bagay na nararanasan mo, kaya na ng awit mo, anumang sitwasyon, anumang panahon. Dapat na ang Diyos ay ating purihin, pasalamatan. Amen. Samahan po ako sa Job 22 verse 21. Sumang-ayon ka sa Diyos, makipagkasundo ka sa Kanya, ang buhay mo'y gaganda at maginhawa. Amen. Makinig ka sa Kanyang itinuturo, mga sinasabi niya'y itanim mo sa iyong puso. Amen. Manumbalik ka sa makapangyarihan, ikaw ay magpakumbaba at alisin mo sa iyong tahanan lahat ng gawain masama. 24. Ang lahat mong kayamanan ay itapon mo sa alabok, at ang mamahaling ginto ay ihagis mo sa ilog. Ang Diyos na makapangyarihan, ang ituring mo kayamanan, na siyang ginto at pilak na iyong pahalagahan. Makapangyarihang Diyos, ka palaging magtiwala at ang may kapal ang pagkukunan mo ng tuwa. 23. Papakinggan niya ang iyong panalangin. Amen. Kaya mga panata mo ay iyong tutuparin. Last verse. Lagi kang magtatagumpay sa iyong mga balak at ang landas mo'y magliliwanag. Malakas po na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Ang pakasarap po ng Diyos, no? Sinasabi po ng Diyos kay Job, no? Ginamit ng Diyos ang mga kaibigan ni Job upang sabihin ko sa kanya na unang-una pa lang sinabi rito, no? Makipagkasundo ka. Amen. Sa Diyos. Amen. Sumang-ayon ka sa Diyos. Alam niyo, church, no? Na sa ating buhay, no, kung ating iyahabing, no, na talaga, yung pagkipagkasundo po natin sa Diyos, yung pagsang-ayon po natin sa Diyos, no, ibig sabihin ng puro ay, kung ano yung bagay na pinalalakaran sa iyo ng Diyos, dapat dun ka. Isang sign na sumasang-ayon ka sa Diyos, sa lahat ng sinasabi ng Diyos, sa lahat ng inuutos ng Diyos, amen, na yung mga bagay na sinasabi niya, pinapakinggan mo. Sinusunod mo. Amen. Nilalakaran mo. Kasi yun yung unang utos ng Panginoon. Sinabi niya dito sa kanyang na pangako ng Panginoon. Kung susundin mo, kung sasang-ayon ka, kung makikinig ka lamang sa salita ng Panginoon. Hello, church. Naniniwala po tayo. Amen. Lord, na walang tao sumunod sa Diyos na napahamak at nabigo sa buhay. Wala po ng tao dito. Walang ulit ito. No, sa ating buhay, naniniwala tayo na yung lingkod ng Panginoon, naniniwala tayo na walang taong sumunod sa
pamumuhay. Amen? Yung po yung sinasabi ng Panginoon, no, sa buhay ni Job, no, ginamit lamang po ng Diyos ng kanyang mga kaibigan dahil yung mga panahon po yun ay talagang namimigati na si Job sa mga bagay na nararanasan niya. Ikaw ba naman, lahat sa iyo mawala. Amen? Anak mo. Amen? Lahat ng mga kayamanan ni Job, mga tupa niya, lahat ng hayop niya. Amen? Na lahat ng kanyang mga bagay na binigay sa kanya ng Panginoon. Pero ito lang po yung nakita ko sa buhay ni Job. Anong sabi niya sa Job 1? Hubad kang ipinanganak, hubad ka rin babalik sa alabok. Ang Diyos ang may kakayanang magbigay, ang Diyos din ang may kakayanang bumawi nito. Amen. Isang patunay lang po sa ating buhay na wala tayong may pagmamalaki. Bakit? Pinanganak ka ba? Lagi sinasabi ng ating mga pastora, may dala ka bang titulo? May dala ka bang kotse? Bahay? Ano ba yan? Ginto? Pilak? Ano bang meron na bagay na pinahahalagahan ang mundo? Wala pong mali dyan. Alam mo yung mali, yung mahalin mo yan ang higit sa Diyos. Amen? Na mahalin mo yung maraming bagay kesa doon sa bagay na pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Ang sabi lang naman niya, sumang-ayon ka. Sumunod ka sa sinasabi ng Panginoon. Pero ito yung mahirap sa isang Kristiyano na lagi natin, di ba? Kung ano yung sinasabi ng Diyos, minsan napakahirap sundin. Totoo po. Bakit? Minsan yung mga plano ng Diyos sa buhay natin, ayaw mo. Bakit? Kasi umpisa pa lang, nahihirapan ka na. Ayaw mo na. Amen. Ngunit, amen, sa kabila no, sa ating buhay, na sa pagsang-ayon po natin sa Panginoon, no, alam mo yung hagdan, yung hagdan na una magsisimula ka sa mababa. Hanggang paangat na paangat na paangat ka. Dahil naniniwala tayo, yung pangako ng Diyos sa iyo, higit pa sa mga pangarap mo sa buhay na ito. Bakit? Kasi yung pangako ng Diyos, magsisimula na, yung pangako ng Diyos na, simula ka mo dito anak. Una, mahihirapan ka na sa pagsakayon sa Panginoon, marami kang bagay na iiwan, marami kang bagay na tatalikuran, marami kang bagay na isusuko. Dahil ayan po yung katotohanan ng buhay. Ang paglilingkod sa Panginoon ay pagbibigay ng buhay sa Diyos. Amen. Amen. Yung po ang sinasabi ng Panginoon na pagsang-ayon. Noon kapag sinabi ng anak, kumanan ka, ikaw naman kumaliwa. Amen. Kapag sinabi ng anak, diretso ka, ano ba yung mga bagay na nararanasan mo? Amen. Ano ba yung mga bagay na nahihirapan ka, nabibigatan ka, huwag kang tumingin dyan. Amen. Bagkos, fix your eyes on Jesus. Amen. Wala ba? Kawalan dito. Fix your eyes on Jesus! Alam mo kapag yung mata mo nakatingin sa Panginoon, alam mo yung mata mo, di ba yung kabayo? May example ko lang. Yung kabayo, ang tawag doon? Nakita ko kasi yung kabayo. Meron siyang renta na nakadiretso lang. Kasi yung kabayo, kapag nakakita yun kung ano sa paligid, madidistract yan. At yung nakasakay sa kabayo, baka mahulog pa. Amen? Kaya doon sa ating buhay din naman, dapat may renta ka rin dito para wala kang nakikita sa paligid mo. Wala kang yung kabayo. Yung tingin mo, na kay Jesus lang. Dire-diretso yung paglakad mo. Hindi ka kumakaluwa, hindi ka kumakanan. Pagkos yung lakad mo, tuloy-tuloy, may lumakad. Hanggang may pagsama, paggabay ng Diyos. At sa tuwing nahihirapan ka, kaya kang kalungin ng Diyos para tulungan ka na makapagtagumpayan mo lahat ng bagay na naranasan mo. Kasi wala pa naman po, Panginoon. Amen. At ang sabi niya, ito yung sinasabi po ng Panginoon, ang lahat ng kayamanan ay itapon mo sa alabok, at ang mamahaling ginto ay ihagis mo sa ilog. Alam mo na, iniisip ko Lord na sa buhay na ito, na ang buhay sa mundo, kare, puro sila pagalingan. Kailangan pag may kapitbahay mo, may flat screen TV, 30 inches, dapat sa'yo 35. Eh, ang buhay ng mga tao ngayon, gusto paligsahan. Wala nang pong masama na hangarin mo yung mga bagay na yan, pero aking pong naunawaan na anong halaga ng maraming bagay kung hindi mo makamtan yung kaligtasan na nanggagaling sa Panginoon. Anong sabi dito, no? Na lahat ng kayamanan, itapon mo. Pero yung kayamanan, pinatatapon ng Diyos. Amen? Bakit? Anong sabi niya?
kayamanan mo sa buwan. Sister talaga. Amen! Ano po yung sinasabi dito ng Diyos? Ito lamang po, wala ko masama sa pera. Siyempre, kailangan nyo yan, parang bibig sa tindahan, walang pera. Ito lamang po yung naunawaan ko, no, sa pangako ng Panginoon, na yung mga bagay na temporary, amen, yung mga kayamanan, negosyo, trabaho, pag-aaral, wala pong masama dyan. Kaya nga po nang sabi ko kanina, ang masama dyan ay bigyan mo ng halaga, mas bigyan mo ng pansin yung mga bagay na yan kaysa sa Diyos. Walang masama dyan. Alam mo ang masama, yung mahalin mo yung pera na higit sa Diyos, na mahalin mo yung pag-aaral mo higit sa Diyos, mahalin mo yung negosyo mo na higit sa Diyos. Ayan yung isang bagay na ayaw ng Panginoon. Kaya, amen yung mga tao na sobra silang pagmamahal sa maraming bagay. No, ano sabi ng Diyos? Takot mo yan. Amen, kasi hindi mo makamtan. Hello, alam naman natin, yung malayamang, hindi naman po natin sila, ginajudge. Pero, na sabi mo ng Matthew na ang mayaman na po ay napakahirap makapasok sa kaharian ng langit. Kaya talaga ang Jesus My Life, Forever Christian Ministry, ay sakto lang. Amen. Sakto lang. Ibig sabihin na sakto lang. Hindi mo lang. Sakto lang. Amen. Na panatag yung buhay mo, gumigising kang payapa, isang kayamanan po yan na hindi mo kayang bigyan. Amen. Gumigising ka, wala kang sakit, wala kang cancer. Amen. Wala kang tuberculosis, wala kang pneumonia, wala kang ano. Di ba? Ay! Isa po yung pangpapala na nagkagaling sa Panginoon na gumigising ka, malusog ka, pati yung buong sambayanan mo. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Aamin mo yung maraming kayamanan araw-araw sa ospital. No. Amen. Aamin mo yung kayamanan na wala po masama, ulitin ko po. Baka wala nang mangarap dito. Amen. Masarap pong mangarap na isama mo ang Diyos sa pangarap mo. Amen. Amen. Kaya no, napakasarap no, na sinasabi po ng Panginoon no. Meron pa mga po gustong sabihin na yung kwento, yung lalaking mayaman, na sinabi ng Diyos doon, sinabi ng lalaking mayaman, Guro, mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin para matanggap ko yung buhay na walang hanggan? Sabi sa kanya ng Diyos, Jesus, alam mo ba yung utos? Sabi niya, wala sa aking pagkabata, tinupad ko na po yan. Natuwa naman si Jesus, siyempre, kahit naman siya matutuwa eh. Amen. Ano sabi ng Diyos? Amen. Na sabi niya, meron pang isang bagay na kulang sa iyo. No? Ano sabi ng Diyos? Ipagbili mo lahat ng iyong ari-arian. At lahat ng pinagbilhan mo, ipamahagi mo sa mga luha. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Amen. Ano po yung pinapakita rin sa kwento na yun? Na yung pinapakita lang po doon ng Diyos, no? Na bilang anak ng Diyos, marami kang naiiwan. Marami kang bagay na isusuko sa Panginoon. Pero kapag nakita ng Diyos, yung puso mo, wholeheartedly, handa kang maglingkod sa Kanya. Yung mga bagay na hindi mo pinangarap, yung mga bagay na hindi mo pinanalangin, ay kaya nang ibigay sa iyo. Wala po akong pangalaman. Yung mga bagay na hindi mo hiniling, kusang dumadating. Amen. Yung mga bagay na hindi mo inaasahan, ay kaya mong ibigay ng Diyos. Yun lang po ang sinasabi ng Panginoon, siya yung gawin mong kayamanan. Dahil yung kayamanan, kapag ang Diyos ginawa mong kayamanan, higit yan sa ginto. Higit yan sa bilang, sa lahat ng anumang bagay dito sa ibabaw ng mundo. Walang anumang bagay na may papantay sa Diyos kapag siya po ang ating ginawang kayamanan. Dahil ang Diyos po ang nagmamay-ari ng lahat dito sa ibabaw ng mundo. Amen. Ang Diyos eh, kapag ang Diyos ginawa mong kayamanan, lahat ng meron sa Diyos, meron ka rin! Amen! At naniniwala tayo, no? Na yung mga bagay na pinaghihirapan ng iba, ay kayang ibigay sa'yo ng Diyos ng libre. Kayang ibigay sa'yo ng Diyos na hindi ka na, yung gabi, ginawa mong umaga, yung umaga, ginawa mong gabi. Amen! Napakabuti ng Panginoon. Salamat po. Pinais na isabihin ng Panginoon at sa 28 last verse po, ang makapangyarihan Diyos, kalaging magtiwala, lagi kang magtatagumpay sa iyong mga balak. Hello?
Ayan yung sa ating mga buhay. Wala po iba tayong pagtitiwalaan, kundi ang Diyos Amen. naman. Amen. Dahil naniniwala po tayo, no, na yung tao nagtitiwala, no, nananampalataya, kasi yung pananampalataya mo sa Diyos ay naroon yung pagtitiwala mo sa Kanya. Na hindi ka nangangamba, ano ang mangyayari sa araw ng bukas, ano ang mangyayari sa pag-aaral mo, sa negosyo mo, sa anumang bagay sa buhay mo, hindi ka nangangamba na ano mangyayari sa kinabukasan mo. Dahil ang sabi ng Diyos sa Psalm 16 verse 5, ang sabi ron ni Haring David, no? Sabi niya, ikaw lamang Yahweh. Nandiyan pa nga yan sa logo natin. Psalm 16 verse 5, ikaw lamang Yahweh ang lahat sa aking buhay at lahat ng pangangailangan ko ay iyong binibigay at aking kinabukasan nasa iyong mga kamay. Wala sa kamay mo, wala sa kamay ng nanay mo, ng tatay mo, walang masama dyan. Pero ang kinabukasan po natin, tanging sa Diyos lang po natin matatagpuan. Tanging Diyos, ang Diyos lamang po ang may hawak. So church, isa lamang po ang sinasabi rito ng Panginoon, wala kang dapat ipang-alala. Dahil lahat ng bagay, kontrolado, kayang ayusin ng Diyos na nagmamayari ng buhay mo at buhay ko. Salamat po sa Panginoon sa kanyang mga pangako. Amen. Ang bilis ng oras, maraming pang revelation, pero salamat po sa Panginoon. Welcome po po ang susunod na tatayo.